Purihin po ang Diyos na buhay sa oras po na ito. Salamat po sa kanyang kabutihan sa ating mga buhay. Binigyan niya tayo ng pagkakataon minsan pa na makapag-aral ng kanyang pong mga salita sa umagang ito. Ang gawain po ng Panginoon ay nagbubuhat po mula rito sa lugar po ng Kalamba, sa ika-6 na distrito, sa pangunguna po ng aming pong buting pastor, Pastora Che Manansala. Tayo po muna ay umawit sa ating Panginoon. Purihin kayo, Panginoon. Hallelujah. Panatag ang aking isipan, pagsubok man ay dumating, ang Diyos
makapangyarihan sa lahat, nagpapasalamat po kami minsan pa sa inyong katapatan sa aming pong mga buhay sa oras na ito. Ama, sa dadaang oras, minuto, Panginoon, na kami ay magbubulay ng inyong salita, tulungan niyo po ako, Panginoon, na maging tagapagbahagi ng inyong pong mga salita. Panginoon, matanim po ito sa aming pong mga matatabang puso, Panginoon, at mamunga ang inyong salita. O Diyos, tunay na kayo po ay tapat, kayo po ay mabuti sa aming pong mga buhay. Kaya naman, Panginoon, sa oras na ito, patuloy kaming sa inyo umaasa sa kapangyarihan ng inyong pong banal na Espiritu na siyang magpapaunawa po sa amin ng inyong mga salita. Ama, kayo po ang mag-take full control ng gawain ito at tanging kayo lamang, O Diyos, ang siyang mahayag sa amin pong mga kalagitnaan. Maraming salamat sa inyo, Ama. Pinupuri po namin kayo. Pinadakila sa pangalan po ni Jesus. Amen. Purihin po ang ating Panginoon. Salamat po sa ating Diyos. Sa oras po na ito, tayo po ay mag-aaral ng kanyang mga salita. Kung kayo po ay may mga Biblia, makipagbukas po kayo sa akin sa aklat po ng Colosas. Colosas chapter 3, verse 1 to 3. Ayan. Ang salin po ng Biblia na aking gagamitin sa inyo ay ang salin po na ang salita ng Diyos. At ang sabi po rito, binuhay nga kayong muli kasama ni Kristo, kaya sikapin ninyong makamtan ang mga bagay na nasa langit, kung saan naroon si Kristo. Na nakaupo sa kanan ng Diyos, doon ninyo ituon ang isip nyo at hindi sa mga makamundong bagay. Sapagkat namatay na kayo sa dati ninyong buhay at ang buhay ninyo ngayon ay nakatago sa Diyos kasama ni Kristo. Purihin po ang pagkabasa ng kanyang mga salita sa umagang ito. Sa ating pong pagpapasimula ng gawain po ng Panginoon, kung kayo po ay may mga kaibigan, mga kakilala, lalo tigit yung mga hindi pa po nakakilala sa Panginoon, kapag tinanong nyo sila, no, sa usapin na saan masusukat yung kanilang kapanatagan, no, maaari yung iba ang sabihin sa inyo, panatag ako kapag ako ay maraming ipon na pera. Panatag ako kapag panatag ako dahil marami akong mga sinalihan na mga life plan. Panatag ako sapagkat sa bahay maraming bigas. Iba't iba po ang mga tao pag kinausap niyo patungkol po sa kapanatagan. At dahil po dyan, ang pamagat nga po pala, pinamagatan ko po yung ating pag-aaralan niya sa umagang ito, kapanatagan kay Kristo. No? At sa oras na ito, kung babasahin pa muli natin yung salita ng Diyos, ang sabi dito, binuhay nga kayong muli kasama ni Kristo, kaya sikapin ninyong makamtan ng mga bagay na nasa langit, kung saan naroon si Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Doon ninyo ituon ang isip nyo at hindi sa mga makamundong bagay. Ang sinasabi po ni Apostol Pablo, doon po sa mga mananampalataya, doon po sa lugar ng Colosas, na para makamtam nila yung kapanatagan na binibigay ng ating Panginoong Hesus, no? Kahit tayo man ang kumilala sa ating Panginoon, no? Ang sabi doon ninyo ituon ang isip nyo at hindi sa mga makamundong bagay. Tayo po bilang mga mananampalataya, mga tumanggap sa ating Panginoong Hesus, ay dapat nasusumpungan sa atin yung kapanatagan, no, sa ating pong mga buhay. Kaya lang ang problema nga, kapag ang isang Kristiyano ay hindi niya na itutuon ang kanyang kaisipan, no, doon sa mga makalangit na bagay, no, at bagos na itutuon niya ang kanyang kaisipan sa mga makamundong isipin o mga makamundong bagay, no, doon niya nakikita na parang pakiramdam niya siya ay nag-iisa, no? Pero ang sabi po ng salita ng Diyos, no, sinasabi po dito sa Jeremiah chapter 33 verse 6, pero pagdating ng araw
napagkakalooban ko ng kagalingan ng lungsod na ito at ang mamamayan nito at mamumuhay silang may kaunlaran at kapayapaan. Sinabi po ng ating Diyos, no, nung panahon na ang mga Israelita po ay nadalang bihag. Pagkatapos nila na dumaan dun sa hirap ng pagkakabihag, may pangako ang Diyos. No? Sabi dito, pero darating ang araw na pagkakalooban ko ng kagalingan ng lungsod na ito at ang mamamayan nito at mamumuhay silang may kaunlaran at kapayapaan. So, sinasabi po ng salita ng Diyos na tayong mga tumanggap sa ating Panginoon, sa ating Diyos, no, ay mamumuhay silang may kaunlaran at kapayapaan. Pero minsan, no, sa takbo ng ating paglilingkod, napapansin natin, merong ilan nakikita natin, siguro may ibang katanungan sa ating mga sarili na bakit gano'n, simula na ako tumanggap, kumilala sa ating Panginoon, parang mas nagkaroon, no, ng matitinding mga pagsubok. Alam niyo po, ang sabi po sa James chapter 1 verse 2, sabi po doon, mga kapatid, mag-alala kayo kapag kayo dumaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok. Minsan, nawawala yung kapanatagan na binibigay ng ating Diyos kapag tayong mismo mga tumanggap, kumilala sa ating Panginoon, ay nakakaranas ng mga pagsubok. Dahil ang sitwasyon nga natin ay naituon natin yung ating mga kaisipan sa mga makabundong bagay. At alam naman natin, ang makipagkaibigan sa mundong ito ay nagiging kaaway natin ng Diyos. So, isang mabuting bagay na manatili sa atin na yung ating mga kaisipan, yung ating mga puso ay manatiling nakatuon sa mga makalangit na bagay. At ito yung nais ng Diyos na atin pong maranasan sa ating pong mga buhay. Kaya nga, sinabi din ni Apostol Pablo doon sa Roma chapter 8 verse 37 to 39, sabi doon, walang makapaghiwalay sa kanyang pag-ibig sa atin. No? Siguro, ang sitwasyon mo ngayon, kung iyong titingnan, siguro sa tingin mo lang, hindi nagiging kaaya-aya para sa iyo. Kapatid, isang bagay ang tiyak, walang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Naalala ko nga noon na sa akin pong pagministeryo, nung unang akong nagministeryo sa church, sabi sa akin nung aking namayapang pastor, Pastor Al, na way back 2012, sabi niya, bro, magdadrive ka ng bus doon sa Liabak kasi meron gawain yung mga kabataan. Sabi ko, sige po, pastor, okay po. So, inayos ko yung bus, kinondisyon ko kahit pa paano. Yun na, dumating na kami sa tagpo na inatid ko na yung mga kabataan. At alam nyo ba, mula Kalamba hanggang dun po sa may Liabak, smooth na smooth yung daan. Okay yung daan, bagamat sigsag dyan sa parting papuntang Impanta. Pagdating namin doon sa Liabak, hindi ako nagkakamali doon sa may cemetery. Pagkaliwa namin doon, alam niyo po ba nangyari? Doon sa malapit na kami doon sa campsite, tsaka pala kami naka-experience ng kakaibang daan. At yung bus ay halos, kasi nga, masyadong slope yung nakaganon po yung dadaanan. Halos tumukod na yung bus kasi sa haba. At tapos papaganon po yung daan. So alam niyo po ba, sabi ko, ba't kaya wala ba ibang daan na pwede akong daanan dito? Hanggang sa nakita ko na talagang walang ibang daan na pwede akong daanan kundi doon lamang. At pag-uwi namin, pinaisip sa akin ng Panginoon na minsan sa ating pong paglilingkod o sa ating journey ng pagkilala sa Panginoon, smooth na smooth yung ating dinadaanan, pero may pagkakataon na hindi po talaga maganda.
Ang lesson po sa akin doon, no, hindi tayo pwedeng mag-skip ng mga pangit na sitwasyon, mga pangit na pagkakataon. Lalo na higit sa atin pong mga buhay, kung may mga problema, may mga pagsubok, hindi po dapat natin tinatakasan, o hindi dapat natin ito iniitsapuera, kundi bagkos dapat po nating madaanan upang ma-experience natin kung paano tayo makapagtatagumpay kasama ang ating Panginoon. Kaya ang sabi ni Apostol Pablo, walang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Kaya kung tayong mga tumanggap, kumilala sa ating Panginoon, marapat lamang na kakitaan tayo kahit sa mga pangit na sitwasyon ng ating pong mga buhay, makita sa atin na kasama natin ang Diyos. Kaya nga, kung tatanungin ninyo ang isang tao kung ano yung kanyang pakiramdam, halimbawa, tanungin niyo siya, ano kayang magiging pakiramdam mo kung kasama mo si Mayor? O kung kasama mo si Gob, no? Kung kasama mo siya na katakatabi mo, no? O kasama mo si Presidente Duterte, ano yung magiging pakiramdam mo? Siguro, pakiramdam mo, safe na safe ako, ang daming bodyguard nito, Pero how much more po kung ang kasama natin ay ang Diyos, no? Siya yung nakapagbibigay sa atin ng totoong kapanatagan. Amen? Ang kailangan lamang po natin ay magpatuloy na yung ating mga kaisipan, no, ay nakatuon doon sa mga makalangit na bagay at huwag po doon sa mga makamundong bagay. Pangalawa, ano po yung pwede ko pa pong ibahagi sa inyo? Sabi dito, walang makakaagaw sa atin sa kamay ng ating Panginoon. No? Sinabi po yan sa John chapter 10 verse 27 to 30. John chapter 10 verse 27 to 30. Sabi po rito, nakikinig sa akin ng aking mga tupa, nakikilala ko sila at sumusunod sila sa akin. Binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan, kailanman hindi sila mapapahamak at hindi sila maaagaw sa akin inuman. Ang aking Ama na siyang nagbigay sa kanila sa akin ay lalong dakila sa lahat at hindi sila maaagaw ni naman sa aking Ama. Ako at ang Ama ay iisa. Isang napakagandang talata sa Biblia, na kung tayong mga tumanggap, kumilala sa ating Panginoong Hesus ay hindi aalis, doon sa kamay ng ating Panginoon. Ang sabi doon, wala hong makaaagaw sa atin. Amen? Walang ibang kapangyarihan o walang ibang mga bagay, na makaaagaw sa atin doon sa kamay ng Diyos. Hanggat tayo po na mga tumanggap, kumilala sa ating Panginoong Hesus, ay maniniwala sa Kanya. Amen? Kung tayo patuloy na maniniwala sa Kanya, wala hong makaaagaw sa atin. Kaya lamang po tayo mawawala doon sa kamay ng ating Panginoong Hesus, o mawawala yung kaligtasan na inilalaan ng ating Diyos kapag tayo po mismo, ang aalis doon sa kamay ng ating Diyos. Kaya kung tayo nasa kamay ng Diyos, makakasiguro tayo na tayo ay magiging panatag. Naalala niyo po ba yung mga alagad na may tagpo po sa Biblia na kasama nila ang ating Panginoong Hesus? At ang sabi ng ating Panginoong Hesus, tatawid tayo sa kabilang ibayo. At doon sa kanilang paglalakbay, alam naman po natin na nangyari, sa kalagitnaan ng kanilang pong paglalayag, bigla pong dumating isang napakalakas na bagyo. At kung inyo pong marerecall, ano pong nangyari doon sa mga alagad? Sila po yung mga nataranta. Sila'y litong-lito, sila'y mga nag-aalala. Samantalang ang ating Panginoong Hesus, natutulog lang payapa. Panatag na panatag ang ating Panginoon. Isang bagay po ang pinapakita sa atin ng ating Diyos, na kung patuloy natin siyang kikilalanin, patuloy tayong maniniwala sa kanyang mga salita, ano man yung sitwasyon natin sa mga oras na ito, binibigyan niya tayo ng kapanatagan, sapagkat siya'y Diyos na makaya, siya'y Diyos na makapangyarihan. Mula sa wala, ay magkakaroon. Naalala ko nga yung aking asawa,
No, sinasabi sa akin, wala na tayong bigas. Mawawala na tayo ng bigas. Sabi ko, salamat sa Diyos at magkakaroon tayo. No, nakakatuwang bagay na kahit sa mga maliliit na sitwasyon ng ating buhay paglilingkod sa Diyos, no, marunong tayo na magtiwala sa Kanya sapagkat kilala natin Siya. Amen? Purihin po ang Panginoon. Sumunod, sabi dito, kapanatagan at kapahingan sa oras ng kaguluhan. Ang mga tao po ngayon ay abalang-abala sa darating na Kapaskuhan, kanilang celebrate dito sa lugar ng kahit saan lugar na nagdadaos ng Kapaskuhan sa December 25. At meron din naman pong mga tao na nag-aalala dahil sa kumpulan nga ng tao. So sabi, meron na raw po yung Omicron. No, purihin po ang Panginoon. Sabi dito, kapanatagan, kapahingan sa oras ng kaguluhan. Mga tao po ay natatakot doon po sa bagong variant. Pero tayong mga Kristiyano, hindi ko po sinasabi na hindi na po tayo mag-iingat. Mag-iingat pa rin po tayo. Tayo pong mga tumanggap, kumilala sa Panginoon. Ano man yung mangyari sa mundong ito, ano man yung maging sitwasyon sa mundong ito, tayo nagiging panatag. Amen, sapagkat alam natin, kilala natin kung sino yung ating tinanggap sa ating pong mga buhay. Ayan, sabi po sa Isaiah chapter 43, verse 1 to 3. Ang sabi po dyan, Isaiah chapter 43, verse 1 to 3. Sabi po rito, Israel, ito ang sinasabi ni Yahweh na lumikha sa iyo. Huwag ka matatakot sapagkat ililigtas kita. Tinawag kita sa iyong pangalan, ikaw ay akin. Kapag dumaan ka sa malalim na tubig, sasamahan kita. Tumawid ka man sa ilog, hindi ka malulunod. Dumaan ka man sa apoy, hindi ka masusunog. Hindi ka matutupok, sapagkat ako si Yahweh na iyong Diyos, ang banal na Diyos ng Israel na iyong tagapagligtas. Ibibigay ko sa Ehipto, sa Ethiopia, sa Sheba, bilang pantubos sa iyo upang ikaw ay makalaya. Napakagandang salita po ng Diyos. Ang sabi dyan, kung dumaan ka sa malalim na tubig. Ibig sabihin po, hindi po exempted na tayo pong mga kumilala at tumanggap sa ating Panginoon, ay hindi po tayo makakaranas sa mga problema, mga pagsubok. Isang bagay ang tiyak, kapag tayo dadaan sa mga problema at mga pagsubok, sabi po sa talatang iyan, kasama natin ang Diyos. Amen? Hindi niya tayo pababayaan. Kung may Omicron, kung may kagutuman? Ang Diyos po natin hindi magpapabaya sa atin kailanman. At kung tayo man po, dumanas ng karamdaman, mayroon pong itinuturo sa atin ng Diyos. Mayroon pong itinuturo. Kagaya ng sabi ko nga sa inyo kanina, nung ako po ay nag-drive ng bus, napakaganda ng smooth yung karsada. Pero nung malapit na ako sa campsite, tsaka pa ako naka-experience. Ang isang magandang bagay doon, sa pagdaan natin sa mga pagsubok at problema ng buhay na ito, kasama natin ang Diyos. At kapag nakikita natin, nakasama natin ang Panginoon sa ating pong mga buhay, kapatid, magala ka na. At ito yung magsisilbi mong kapanatagan sa mga pagsubok at problema. Purihin ang Diyos. Salamat po sa kanyang mga salita. At ang sabi pa sa Psalms chapter 23, verse 6, at dito po tayo magtatapos. Sabi po sa mga awit, chapter 23, verse 6. Sabi dito, kabutihat pag-ibig mo sa akin di magkukulang. Siyang makakasama ko habang ako'y nabubuhay. At magpakailanmay sa bahay ni Yahweh mananahan. Purihin ang Panginoon. Sabi diyan, kabutihan at pag-ibig mo sa akin di magkukulang. Siya'y makakasama ko habang ako'y nabubuhay. Kapatid, habang ikay nabubuhay, habang tayo'y nabubuhay, tayo mga tumanggap, kumilala sa ating Panginoong Hesus. Ang sabi diyan, lagi nating makakasama ang pag-ibig ng ating Diyos.
Meron bang magulang na nagplano ng masama sa kanyang anak? Wala po. Puro kabutihan ang pinaplano ng isang mabuting magulang para sa kanyang anak. Ang ating amang Diyos ay mabuting Diyos. Amen? At wala siyang plano sa atin para tayo ay mapahamak. Ang nais lamang niya sa atin, no, ay magpatuloy tayo na siya ay ating kilalanin. Magpatuloy tayo na tayo ay maniwala sa kanyang mga salita. At alam naman natin na kapag tayo naniwala, no, nanampalataya sa kanyang mga salita, hindi tayo pagkukulangin ng Diyos. Amen? Hindi tayo pagkukulangin ng Diyos. At salamat sa Panginoon sa pagkakataon ito na binigay niya sa atin upang makapag-aral ng kanyang mga salita. Minsan pa tayo umawit sa ating Panginoon. Tunay ng Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Purihin kayo, Panginoon. Tinataas po namin sa inyo ang aming pong tagapanguna, si Pastor Joseph, kasama ng kanyang sambayanan, Panginoon. Patuloy niyo po silang ingatan sa mga oras na ito, gayon din sa mga district supervisor, Panginoon, District 1 hanggang District 9, Panginoon. Ang pag-iingat po ninyo ay sa mga nila. At Panginoon, tinataas din po namin sa inyo
inyo yung mga tao na nasalanta ng bagyo, Panginoon. Alam po namin na hindi po biro yung kanilang pong mga sitwasyon ngayon. Ngunit isang bagay ang tiyak, Panginoon, kayang-kaya po ninyo silang tulungan, lalo na higit sa pinaka masalimuot na sitwasyon ng kanilang pong mga buhay sa oras na ito, Panginoon. Tinataas po namin sa inyo yung mga tao na naapektuang lubos ng bagyong dumaan, Panginoon. Hindi ko man sila kilala, Panginoon, ngunit alam ko po na kayo po ay patuloy na tutulong sa kanila, Panginoon. Mag-provide po kayo, magpadala po kayo ng mga tao na maaari po makatulong sa kanila sa oras na ito. At Panginoon, binalapit ko rin po sa inyo yung mga makakapanood pa replay ng pag-aaral ng salita ng Diyos, Panginoon. Panginoon, mag-usap po kayo sa pamagitan ng inyong salita. At alam po namin, Panginoon, na ang aming pong mga buhay na ito ay magiging panatag kung kami patuloy na aasa, patuloy kaming maniniwala sa inyong salita, at patuloy po namin itutuon yung aming mga paningin sa inyo, at hindi, Panginoon, sa mga makabundong bagay na inyo offer ng kaaway sa amin. Ama, marami pong salamat sa inyo. Pagpalain niyo po ang bawat isa sa mga magtatrabaho, sa mga may gagawin, sa mga ang kapatiran po namin na nakasaksi na pagpahayag ng salita ng Diyos sa oras na ito. Panginoon, pagpalain niyo po ang buhay nila. Sa inyo po namin ibinabalik ang pinakamataas na papuri, ang pinakamataas na pagdakila. Tanging sa inyo po lamang. Salamat po, Ama, sa inyo po ang papuri sa pangalan po ni Jesus. Amen. Amen. God bless po. Sa Diyos po ang papuri.